Kaninang umaga ay meron pong bagong pasabog, Jen. Ha? Aha. Bagong pasabog itong mga di umano, mga nagpapakilala. Oh. Kasi siyempre, sabi nga ni Kuya Benny Antiporda, for the benefit of the doubt. Ha? Yes. Oo. Na sila daw po ang mga kasama ni Master Sergeant ba si Orly? Yes, Master Sergeant. Sergeant Orly Gutesa na nagdi-deliver ng mali-maletang pera nung sila pa ay naka-assign kay Saldico, Jen. Pero ang kaibahan nila, si Gutesa, 2 buwan lang na-assign kay Saldico. Mas maikli. Mas maikli. Oo. Ito ata ay halos 2 taon. Nako. 2 taon daw. Ibig sabihin, ang mga ito, kasi napakarami. Ay, oo. Ang mga ito ay mas maraming nalalaman, ha? Mukha nga. Kung pansamantala, tanggapin nating totoo yung kanilang sinasabi, Aha. wag muna natin sigurong husgahan kung ano ang kanilang motibo o sila ay merong ibang layunin. Kasi kung titingnan natin, Jen, dun sa press con kanina dyan sa Club Pilipino, Aha. Ilan ba ito? Ha? Isa pa namang makasaysayang ano yan, hotel. Diyan sa San Juan. oo, Oho. ilan sila? 18 ba? Parang more or less, mga ganun. More or less 20. Mga 18 siguro. Nako, apakadami niyan. Oh. Ibig sabihin, kung corroboration ang pag-uusapan, wala ka na masasabi rito sa... Kasi sa dami nila, di ba? Si Orly Gutesa, pwede mo pang sabihin, anong katunayan mo? O, yun na nga. Ikaw lang man nagsasalita dyan. Ngayon, kinorroborate o pinagtibay, kinumpirma nung iba pang mga nagbabantay. Yun. At ang dami. 18 sila. Grabe, ano? Oho. Ano kaya mangyayari sa kasong ito? Dahil kanina, Jen, Ay, ito ba yun? Pinapakita sa TV? ito sila. Oho. At hindi sila nakatalokbong, ha? Hindi. Oo, yung iba dito naka-face mask, pero tinanggal din nila eh. Ang nagharap sa kanila ay isang abogado. Ano ba ang pangalan ng Si abogado? Attorney Levy Baligod. Levi Bali. Ano ba ang Yes. background ni Attorney Levi Abogado Baligot? yan nung... Oho. Napoles, ano? Yan. Doon nakilala yan. Isa sa mga abogado ni Janet Lim Napoles dati. Siya ang nagtanggol Yes, kay Napoles. Oo. Ngayon naman, baligtad. Siya naman ang umuusig. Ayan. Oh. Yan. Pero teka lang, ito bang mga active service pa ba ito? Hindi na. Parang retired na ba sila o ano? Retired na kasi. Retired na. Nagtatrabaho na sa labas eh. Oho. Mga dating enlisted personnel po sila ng Philippine Marine Corps. Oho. Maliban kay dun sa isa na dating enlisted personnel ng Philippine Army. At Reyne Boy Julian na isa namang reservist sa Philippine Army. Oho. Ayun. So karamihan sa kanila mga Philippine Marines. Yes. Enlisted personnel Oo. ng Philippine Marines. Mga dati na. Ha? Ibig sabihin nakapag-retire na sila. Oho. At nagtatrabaho na nga po bilang mga security. Pare-parehas. Ano na kaya nakasunod doon sa damit nila? Na-curious lang ako. Pare-parehas eh. Hindi ba nakuha ng camera natin anong nakalagay doon sa t-shirt nila? Basahin nga natin kung ano nakalagay dyan sa Oo, t-shirt na yan, ha? Oh. Dito, isinalaysay nila dyan yung hindi lang nila kinumpirma ang mga naging pahayag ni Orly Gutesa, nadagdagan pa ng napakaraming detalye. Mas marami pang detalye. Hindi lang basta kwento, Jen. Oo. May mga picture pa. Yun na nga. Matindi ito. At ang balak pala nito ay i-file sa ombudsman. Sabi kanina ni Attorney Baligod, ay ito daw kopyang ito ay ipadala na Sa ombudsman. Oo. Ayun. At bahala ng ombudsman dito. Kung ito man po ay aksyonan ng ombudsman o hindi, nasa kanila na yon. At sila daw po ay umaasa na kung kahit na hindi man maaksyonan yan, sa ngayon, kahit yung sa susunod ng administrasyon, kung sino man ang maging presidente ng Pilipinas diyan.
Alam nyo, hindi lang po namin ito mabasa pa lahat. Kasi hindi ko malaman kung ano ang isiniwalat kanina sa presscon eh. Yun nga, hindi ko rin nabantay mabuti kung meron. Pero sabi kasi ni Ate Eden kanina, Oo. walang ipinakitang affidavit Wala pa silang kopya. kasi ang sabi nga ni Attorney Baligod, Ipapile pa. ipapail nila sa ombudsman. Kasi dito po, kung babasahin po natin, pero hindi ho namin babasahin kasi napakahaba, ang dami pong senador dito, Jen. Ay, o na mga nabanggit. Oo, nabanggit na personal nilang dinalhan ng maletang pera. Oho. Hindi lang yon. Ang nakatawag pa ng pansin sa atin dito, siyempre dun sa mga congresswoman, alam na natin na talaga meron, di ba? Tama, oo. Pero dito, mas detalyado kung sino-sino. at kung- Pinangalanan nila kasi alam daw nila yung mga pangalan kasi nakikita nila sa TV. At mismong dun sa... HOR, dinadala. Oo, dun mismo. Paglabas daw ng mga congressman, may dala-dala ng paper bag. Paper bag daw. Nako, After Quadcom tuwing may hearing. quadcom hearing, Yun daw, well, pa 5 million. di umano. Wow! 5M daw ang bawat isa. Ang isa pa rito, pati yung mga kinatawan daw po ng International Criminal Court. Yun nga, kaya may kinalaman din doon sa hearing ni Pangulong Digong. Kasi yung mga tauhan daw ng ICC, nagpadala ng ICC investigators. Dito, oo. May nag-cater pala na Merong nag-alaga sa kanila. nag-alaga sa kanila. Nagpakain, nagpatira, at lahat lang ng Napansin daw ng mga sundalo. Oo. Bakit ba parang itong lang tao na ito lagi nag-escort? Oo. Tapos yun lang mga taong galit ang kanilang ini-interview. Oo. Oho. At ang ano daw dito, ang budget ay nagpapalit sila diyan yung peso, pinalit nila ng dollar eh. 56 million pesos equivalent to 2 million US dollars. Ayun. Oo. At Kasi 56 ang palitan na ata nung time na yun. Oo. At kanino daw ibinigay? Well, yun nga, doon sa mga foreigner, si dating Senador Antonio Trillanes. ang nababanggit daw doon sa ano nila. Ang nag-aasikaso, Oo. pati nung pondo. Nako, ito talaga, pasabog talaga ito. Mabigat yan, mabigat. Nelson, ano, ha? Iwan natin, kung may chance, kung may pagkakataon, matawagan natin si Attorney Baligod kasi ang tanong dyan, paano nakumbinsi yung 18 na maglabas na ng kanilang affidavit, ano? Aha. Ano ang nag-trigger sa kanila? Oo. Kasi baka siyempre, yung mga tao, hindi mo naman maisip na, baka naman kwentong kutsero lang yan. Siguro, Sinamahan dyan. ng pictures, etc. Oo. Total, nabanggit mo na lang yung kwentong kutsero. Oo. Dagdagan na natin siguro. Kasi kung iisipin mo, logical nga eh. Kasi yung mga nabanggit mo kahapon, yung mga construction worker, di ba? Ayan, ngayon Hindi sumusweldo. hindi sumusweldo, pati construction company. Yung mga construction worker sila ng mga kumpanya na idinawit sa flood control. Doon sa 15, lahat na freeze ang asset po nila. Ito naman, mga security escort nung nasa sangkot din sa... Oo. di wala rin silang trabaho. Ay ngayon ata, parang wala na nga talaga silang trabaho ngayon. Siguro dahil wala... Kasi assign sila dati daw kay Congressman Ayun Saldico. nga. So wala tayong trabaho. Sabihin na lang natin ano nangyari. Hindi ba? Sana nga, ganun ang ano. Ang Maaring nangyari. ganun. Oo. Ito po, yung Saldico kasi mag-isa lang nung nagsasalita siya sa Senado at bigla siyang nawala. Maaring ang doon mag-isip ka pa kung baka naman hindi totoo yung sinasabi nito eh. Oho. Di ba? Baka haka-haka lang yan eh. May picture din siya ipinakita, di ba? Totoo. Wala pala. Ang may picture ay si Saldico. Meron. Oo, Mga siya yung ganun. naglabas, di ba? Oo. Si Gutesa walang picture kahit anong, di ba? Walang pinakita. Wala. Pero dito sa Pero affidavit, ito affidavit ng 18, may picture din. si Gutesa na nandun mismo. Oo. Nakangiti pa nga siya eh. Oo. Pero actually, ayaw nga nating
Well, yung affidavit kasi baka mamaya biglang bawiin, ano? Hindi Bagamat pa sigurado. hindi pa tayo sigurado. Hindi, Walang... for the sake of, ano na naman ito, public discussion. Oo. Hindi naman siguro masama na ito po yung daladali nilang sinumpaang salaysay na ipapay nila sa ombudsman. Yan. Kaya nga sana kung may pagkakataon, makapanayam natin, tama ba na Ito yung nga ba yun? affidavit na ito ay yun ang idadalhin nila? Nako. Kasi di ba usually pag nagpapapress ko na ganyan, Oo. ang Ibibigay. abogado, magbibigay ka, ito po yung copy ng affidavit, at talaga ganun. Pero ito hindi pa binigay, Ito, no? Hindi daw, hindi hindi daw pa. binigay ito. Sigurado ka? Sabi ni Ed, ewan ko lang ha, Oo. baka ako naman sa ibang reporter, sa Ate Eden, kasi si Eden ang tanong ng tanong eh. Kasi, Kaya sa press con eh. kasi Jen, ewan ko, hinahanap ko nga bakit walang report sa iba, eh, no? Ah, ganun ba? Kasi kung ito ay gagawin mong balita, napakahabang balita nito na halos lahat ng angguluhan dito eh. Oo, tama. Puro pang headline. Oo. Meron ditong eroplano na nag-deliver ng maleta sa isang malayong probinsya para sa isang napakataas na... Opisyal ng bayan. Opisyal ng- Oh, may mga ganun. Oo, apakalaking... Tapos, meron dito mga active police active police na sumama sa Operation. pagde-deliver, Oo. pero nung sila lang nandun, binuburika yung maleta. Sinisira daw yung lock. Kumukuha na. Kumukuha ng ilang bagay Naku sa po. loob ng ano. Hindi Kasi na- siguro nila pera eh. Oo. Sabi ko talagang yung police minsan, ano, mautak talaga eh. Oo. Hindi rin ho kwento-kwento lang. May mga pangalan eh. Yun na nga. Mga pangalan, mabigat po ito. Kasi yung Marines, utusan mo lang yan kahit ano, hindi ba sisilaw sa pera yan. Eh. Dali mo ito ha, pagbalik niya dapat ganyan din. Nung araw nga, hindi nila alam na kung saan galing. No? Oo. Baka napag-uutusan lang sila. Eh. Tama. Nung lumabas yung flood control investigation, doon na nila naalaman. Mapera pala kung yun saan naman. Yung palang yung pera police na na nagdala ata, nung nalaman pera, ala ka naman tayo, maghirap tayo magbitbit dito. Sinisira daw yun. Sinira. Tapos yung nasira yung maleta, binabalik yung lock. kung mayroon sila sariling lock, halimbawa, ikaw nga naman nakatanggap ng maleta, boss, binilang mo isa-isa, kulang na isang band. Magkakahalataan doon, Nako ano? po. Ewan ko pa paano nila re-resolvehin ito, yung mga nabanggit dito. Well. Napaka-sensitive po nito, mga babayan. Kaya kami pinipigilan lang namin ang aming mga sarili. Ay, sige, meron tayong ano kunin natin, merong maikling pahayag dyan si Atty. Baligod. Yan na lang. Ayun na nga. Iparinig na nga natin, direct, ano ba sabi ni Atty. Baligod, dyan po sa pagharap kaina ng 18 sundalo ng Philippine Marines, enlisted personnel. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po,
lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sani Trillanes. Ayun. May nabanggit natin kanina. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, may kinalaman din ito doon sa ICC hearing. Kasi may karugtong itong istorya sa Pilipinas Di ba? Ayun nga. Ang balak daw pala nila dyan, Jen, itong kopyang ito ng may kinalaman sa ICC ay ipapadala nila sa mga embassy ng mga bansang miyembro ng ICC para ipaalam nila kung anong ginagawa ng ICC. ICC investigators, Oo. O kasi nga, kung nangyari sa Pilipinas yan, posibleng nangyayari sa ibang bansa. Ayun nga. Alam mo naman, napakataas pa naman ang ating pagtingin sa kanila. Kasi kapag ganyan foreigners, ang dating, huwag yung ano yan, hindi nalalagyan yan. Mga foreigner yan. Paano ito? Bagay, again, Nelson, for the benefit of di ba? Benefit of the doubt. Sabi nga nila, hindi naman natin masasabing totoo nga. Bagamat yan ang naging aligasyon o paratang. Oo. Di ba? Pero sa takbo ng pangyayari, parang ganun nga nangyari. Oho. Yun ang ay, naku, mabigat. Ano? Matindi itong pangyayaring ito. Sabi nga natin, ang ina-expect sana natin yan, itutuloy natin yung second hearing ng doon sa The Hague. Mukhang ito ngayon ang mainit na issue na pinag-uusapan ngayon doon sa ating bansa. Totoo. Dahil sa pagbubunyag na ito ng 18 enlisted personnel ng Philippine Marines na mga kasamahan ni Orly Gutesa. Oo. Kasi dyan sa pagharap nila kanina, wala po si Orly Gutesa, ha? Hanggang ngayon. Wala nga nang tanong. Hindi ko alam kung may nagtanong. May nagtanong. Ganun ba? Oo. Bakit nasan po si Orly Gutesa? Ang sabi nung abogado, hindi nga po namin alam kung nasaan. Ayun. Pero ang iba daw impormasyon na kalap nila, baka daw ng ibang bansa. Oo, may ganung tsorya. Oho. Kasi nga raw, yung pamilya ata nagkaroon siya ng problema. Si Orly Gutesa bilang Marines, matatagal loob yan. Pero kahit matatagal loob mo, pagka-pamilya mo na ang naapektuhan, siyempre, di ba? Ang problema ngayon, yung ginawa mo kay Orly Gutesa, kung may gumawa man ng pananakot sa kanyang pamilya, napakahirap mo naman gawin dito sa 18. Sa dami nito. Mabigat-bigat yan. Ang hirap niyan. Kaya palagi ko mahirap pong tapatan itong testimonyang ito ng 18 mga dating miyembro, enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. At kayong kasama pa nila na taga-Philippine Army at isa pang reservist. Meron pa raw dyan ng 2 hindi lumantad kasi ang asawa yata ay nasa government service. Bagamat, kumbaga, enlisted personnel din yung 2 Marines, hindi na sumama dyan. Kasi kapag sumama, baka makita, madama yung kanilang asawa o mahal sa buhay na nagkatrabaho pa raw po sa gobyerno ngayon. At yan dyan, mga ano pa lang ito, mga nasa bahagi ng security. Mga binabanggit ditong mga tao na yan, nagbibilang ng pera. Etong isa ay naghahanda ng pera. Etong sa bahay may tumatanggap ng delivery ng pera ng mga civilian. Paano pa pag nagsalita ang mga ito, hindi ba? Di lalong titibay. Yan ang magiging natin dito. Yung piloto ng eroplano. Ayan. Yung, di ba sa hangar, hindi naman lalapag yan kung walang... walang coordination yan. Kung saan pupunta. Ang dami nga. Kasi may mga picture po. Mga picture at kung titignan mo naman, hindi po AI generated po ito eh. Kasi halata mo pagka AI generated eh. Naku po. Ayan listahan ng mga congressman na dinilibiran ng mali-maletang pera. Gusto mo bang basahin ko to, Jen? Sige. Wag muna.
Pag kasi na-receive na raw ng ombudsman. Yun ata. Kaya nga sana... Hindi, ito muna pa. Clue. Ang nangunguna sa listahan ay yung... Ano ba yung pagka... Pagka nagkakare... Sumusulong. yun. Oo. Yun ang- Pasulong. una-una sa listahan. Tama lang mauna kasi kung ikaw Number 1 sa listahan daw. Sabi niya, siyempre, kapag kapila ng GP, puno na. Sulaw. Meron daw dyan? Ganun. Hindi ko pala naunguna sa listahan. Kaya pala ang tapang-tapang mo. Naku po. Sabi Talaga inanang ko po. naman. Teka muna, maghahanap pa ako ng medyo maangas dito. Lahat halos ng mga maangas sa Quadcom ay nandito po sa listahan. Ganon? Yung laging sumisigaw. Meron din. Andito. Andun din? Andito. Ayun, no? Ay, diyan makikilala yun kasi yun ang pinakamatapang eh. Di ba? Oo. Ganun ba? Oo. Mabigat pala. At ito pa mabigat, ha? Oo. Marami din siyang pinagdalhan ng maraming pera na mga taga-media. Baka may diabetes yan. Mga taga-media. Gusto mo basahin ko pa pangalan? Jen Sobarjaga, Nelson Lubao. Hindi po kasama. At yun si Eden. Sige, tanongin mo na. Ikaw na ang tumanong. Den, nandiyan ka na ba? Yes, Kuya Jen, nandito na tayo. Medyo hinihal lang ako ng konti. Ayan, ano ba nangyari sa Club Pilipino kayo na? Kwento mo nga. Ano ba ang, malaking pasabog ito nangyari ito Yes, Kuya Jen, kanina nga kabilang tayo dun sa mga kagawad ng media na pagdating natin dun sa venue, medyo nag-aayos pa nga. Akala namin late na kami. Wala kaming idea, Kuya Jen, kung ano ba yung sinasabing malaking expose. Di nga rin namin na-identify ng mga sundalo yung sunod-sunod na dumating sa venue na hindi rin namin napansin dahil sa bilis ng mga pangyayari. At nung nagsalita na si Atty. Baligod, doon natin nalaman na ito ay may kinalaman nga sa mga mali-maletang sura o pera na dinideliver. At yung mga sundalong ito, mga ex-marines ito, ay kasama sila doon sa mga maraming pagkakataon na nag-deliver sila ng mga mali-maletang pera. Sabi nga, doon sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang sa Forest Park, kundi maging sa Ilocos Norte. Gayon din yung ibang mga kongresista, may mga senador, mga media, sa sektor ng media, Kuya Jen, di ko alam kung mga yung particular na sinasabing tumatanggap din o tumanggap din ng mga mali-maletang pera na itong mga perang ito ay sinasabing galing, Kuya Jen, sa pera ng taong bayan na sa pamamagitan ng mga flood control project. Alam mo naman na ito ay talagang pinaimbestigahan pa nga ng Pangulo. At sabi ng affidavit, Kuya Jen, binanggit ni Atty. Levito Baligod, ay itong mga mali-maletang pera na ito ay dumadating doon sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 sa Pasig City. Galing sa mga contractor mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa, Kuya Jen, ito hindi pa raw nila nakukuha yung kontrata pero nagre-remit na sila ng pera. At kabilang itong mga Marines na ito, itong mga sundalo na ito, sa tumatanggap ng mga maleta, binubuksan, binibilang, tapos isinisilid ulit doon sa maleta. Pagkatapos noon, dadalhin naman doon sa, ilipat doon sa parang condo or house unit ni Kong Saldico sa BGC naman. At doon ay muling inaayos bago naman i-deliver kung kani-kanino, Kuya Jen. No? Pinatutunayan lamang nitong affidavit ng mga sundalo na ito na mga kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza na ngayon na hindi malaman kung nasaan.
para nagko-corroborate itong kanilang mga testimonya doon sa mga nabanggit na rin naman ni Master Sergeant Guteza sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Halos umaabot daw sa 805 billion pesos, almost a trillion pesos yung na-i-deliver nitong mga sundalo na ito. Bukod dun sa issue nung pagde-deliver ng maleta sa halimbawa sa isang congressman, dineliver yung mga maleta. Ang ginagawa daw nito mga sundalo na ito, Kuya Jen, ay nagpipicture din sila, pinipicturean din nila yung bahay, yung kabuuan ng bahay, kung kanino sila nag-deliver, pati nga doon sa mga media operator, sabi nila. Ganon yung kanilang style. So, kaya may mga pinakita silang mga pictures kanina doon sa isinagawang press con, kung saan nakita pa nga sa background ng isang picture nandoon si Master Sergeant Guteza na sinasabing parang pinalabas pang sinungaling daw ng kung sino may nagpapalit ng kanyang affidavit sa Department of Justice yata yon, na pinalabas pang sinungaling si Guteza at hindi kasama doon sa nag-deliver. Well, in fact, yung picture na yun magpapatunay na kasama siya at alam niya yung ganitong mga pagde-deliver ng maleta. Hindi lamang doon sa GC nila, kasi may GC itong mga ito, Kuya Jen Kung hindi man kasama yung isa, dalawa or dalawa lang yung kasama doon sa delivery, nalalaman din ng iba dahil doon sa kanilang group chat. Bukod dyan sa issue na yan, Kuya Jen, ay lumabas din doon sa press con na hindi lang matataas na opisyal ng gobyerno mula sa Pangulo hanggang sa mga mambabatas, sa mga senador, mga personalidad, maging yung mga pumasok o pumuntang mga investigador ng International Court, Criminal Court o ICC dito sa Pilipinas ay kabilang din dun sa nakinabang dahil inutusan itong mga sundalo na magpapalit ng pera, parang peso dollar, palitan ng piso sa dolyar. Ayan, nasa $2 million yung halaga nung naipapalit nila. At yun, yung pondo ay binibigay kay dating Senator Antonio Trillanes na siya ang nagpapadala ng mga iimbestigahan itong mga ICC na ito. So, ibig sabihin, ang pera ay ginamit din ng gobyerno sa pamamagitan ni Saldico na nagbigay naman kay Trillanes na sila naman ang gumastos ng lahat ng gastusin itong mga ICC investigators habang sila nandito sa Pinas, yung kanilang hotel accommodation, yung kanilang condo, yung kanilang pagkain, mga sasakyan. Pero minsan daw hindi naman sila nakita sa government area or lugar, kundi sa mga private areas sila nagkikita-kita, Kuya Jen. At yung mga pinapadala ni Trillanes, yun yung mga kanilang iniimbestigahan or tinatanong, ini-interview doon sa kaso naman laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod doon, lumabas din na itanong din natin sa press con na kung yung bang impeachment ay yung mga lumagda daw doon ay tumanggap ng pera mula din sa mga maletang pinapadala nila from Saldico na bit-bit nitong mga sundalo na ito, Kuya Jen. Ang plano ng grupo ni na Attorney Baligod, Kuya Jen, ay susumiti nila sa Office of the Ombudsman yung affidavit itong mga sundalo na ito kasama yung mga ebidensya para magpapatunay doon sa kanilang mga testimonya na in fact ay kasama rin pala si Ombudsman Crispin Boying Rimulya doon sa kanilang reklamo. Although tanong natin kung maasa ba sila na ito ay uusad sa Ombudsman,
ang sabi ni Atty. Baligod, kahit na hopeful pa rin sila na baka kahit na manipis na meron pa rin si Ombudsman Remulla. But definitely yung kanilang pagsusumiti doon ay process din yon na kung actionan man yon o hindi, at least nag-file sila at malalaman nila talaga kung itong si Ombudsman Remulla ay gagawa ng aksyon dito sa kanilang isusumiting mga affidavit. Bukod doon, Kuya Jen, hindi lamang mga nasa executive, legislative ang sinasabing tumatanggap, kundi maging sa COMELEC. Binanggit din nila yon dahil, Kuya Jen, ito daw ay nagamit din sa eleksyon. Pero marami pa siyang gustong sabihin, pero sabi niya may pagkakataon, may tamang panahon para dun pa sa iba nilang mga gustong ibunyag. Meron nga hindi nakarating na 12 pang sundalo. Yung 2 ay nag-beg off dahil sa yung kanilang mga asawa ay nagtatrabaho pa sa gobyerno, baka maapektuhan. Yung 10 naman ay standby. Ito yung mga handa ring lumabas sa tamang panahon, Kuya Jen. Sila ay handang... sa kabuuan din, yes, Kuya Jen. Sa kabuuan, ilan daw lahat talaga yung tauhan ng Marines na lalantad dapat? Ang nakita natin kaninang nihahandakan na mga upuan, Kuya Jen, ay 25. Aha. 25 lang. So, ang lumabas kanina, although nakuha natin yung mga pangalan, dahil hindi masyadong malinaw yung pagkakabanggit ni Attorney Baligod, may mga 18 yung kanyang sinabing pangalan. Pero ito bang mga sundalong ito, active pa ba ngayon sa service? Ano na status nila din? Sabi niya, Kuya Jen, mga dating sundalo, mga Marines ito, na-assign kay Zaldico, pagkatapos nung nangyari na nga lahat itong mga flood control anomalies, scandals, umalis ng bansa si Saldi, din nakabalik, doon na sila nagsimulang makaranas ng pananakot. Kaya napilitan din silang lumantad. Noong una, hindi sila lumalantad dahil hindi nila alam na galing pala sa masama yung mga pera na dinideliver nila. Nalaman lang nila nung makita nila sa yung ginagawang investigation sa flood control. Kasi kung alam daw nila yon una pa lang, ay baka hindi sila tumagal dun sa kanilang trabaho. Totoo ba yung, nabanggit din ba sa press con yung dati daw may mga nakasama silang pulis, tapos binuburiki yung maleta ng pera? May mga, totoo ba yung kinuwentong ganon? Yun ang hindi namin masyadong narinig kanina sa press con. Nasa affidavit lang ata nila. Nasa affidavit lang ng mga sundalo. Pero teka lang, ano daw ang, meron na ba silang idea kung ano ang kalagayan ngayon ni Orly Gutesa, yung mga kasama nila? Tinanong kanina sa press con yan, Kuya Jen, kung nasa na si Orly Gutesa. Sabi ni Atty. Baligod, wala silang alam, pero meron silang impormasyon na natanggap na nasa ibang bansa na umano si Gutesa. Pinag-abroad na. Yun ang kanilang nakuhang impormasyon. Ayan. Huwag lang tayo magtaha. Baka pag-abroad din itong mga 18 na ito, itong 25 kung sakali. Mabigat-bigat ito. Anyway. Kung mag-abroad po yan din. Anyway, salamat na marami ha. Thank you. Ayan. Pero sa preso, wala binanggit ng mga pangalan, Isa-isa. Meron yung mga pinagdalhan? Wala yung mga pinagdalhan pa eh. Yung pinagdalhan ng mga pera? Nabanggit ba yung mga pangalan? Binanggit ka yung sa bahay ni Pangulong Marcos. Yan. Yung merong senador, may kongresista, yun ang hindi masyadong binanggit yung mga ibang personality. Yung detalyadong pangalan, wala. Okay. Yes. Pero doon sa hawak, binigyan ba kayo ng hawak niyang affidavit? Yung pinapakita niyo sa media kanina? Yung makapal. Hindi tayo binigyan. Sabi niya, isasabit muna sa Office of the Ombudsman, pero bibigyan daw tayo ng kopya. Sabi niya, humingi naman ako kay Kong yung nagbigay sa akin. Ito parang may sinensya sa akin habang kausap ko kayo. Pagka yun yung affidavit, isisend ko rin sa inyo. Sige. Okay.
Thank you very much. Yan po si Eden. Ano, ha? Yan po yung kwento nung press con kanina dyan sa Club Pilipino. Sinagawa, Nelson. Yun nga. Oo. May sagot na si... Yan. Senador, dating Senador Sani Trillanes. Sani Trillanes. Narinig niya kasi na, teka, mukhang, bakit yung binabanggit yung pangalan ko dyan? Yan, oo. Ha? Wala akong Kinumpirma ba niya? Ano yung sinasabi? Ito ang sabi niya, ha? Oh. Ako Vehemently ay mariin, pinagdidiinan ko, ang galing mo talaga mag-translate. Word for word. Deny tinatanggi. Ayon! that I received Na ako ay tumanggiap $2 million ng $2 milyong dolyar. or any amount from Saldico for the ICC O investigation. anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC investigation. Or any other purpose. O sa anumang kadahilanan. O This- sa anumang kaparaano. Yun nga. This is an attempt Ito ay isang pagtatangka to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. na pahinain ang kasalukuyang investigasyon ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. I Ako will be filing ay maghahain cyber libel cases ng kasong cyber libel against Levy Baligod, laban kay Levy Baligod, Mike Defensor, Mike Defensor, Jay Sonsa, Jay Sonsa, the 18 ex-soldiers, 18 dating sundalo, and all those who are maliciously circulating this blatant lie. at sa iba pang nagpapakalat ng malisyosong ano yung blatant lie na Pagsisinungaling. lantarang Oo. kasinungalingan. This is not new to me. Hindi na ito bago sa akin. I will not be distracted. Hindi ako masisiraan ng loob dyan. Hahabulin ko kayo. I will run after you. I will kill you all. Ha? Sabi ni Tatay Digong yun. Kay Tatay Digong yung pinakahuli. So sabi niya, hindi na bago sa akin Ay, ito. di na. Ayun, ang mariin pong pagpapabulaan ni dating Senador Sani Trillanes. Kasi dapat yan, may ebidensya, Jen. Ha? Yun na nga, Hindi naman sa kinakampihan natin si Trillanes. Oho. Pero hindi naman pa pwedeng basta-basta kang magtuturo, magsasabi. Yung magparatang, sabi natin, madali yan. Madaling gawin yan. Pero yung para patunayan mong yung pinaparata, may iba pong usapin yan. Kasi dito, kwento lang eh. Hindi mo Kahit pa pa kayo ay 50. Hindi lang 18, 50 kayo. Pero puro kwento at wala hong kadahilan. Walang ebidensya. ebidensya. Oo. Ay mananatiling kwento yan. Hindi natin papasok yan doon sa beyond reasonable doubt. Ay, sabi nga dito, Jen, umabot daw ng mahigit 800 million, aabot ng trilyon ang mga na-deliver na pera. In 2 years. In 2 years. Ano? Sabi nga nila, hindi lang po bilyon, trilyones po. Ayun na nga. Trilyones po. Hindi, trilyones. Trilyones po. Hindi kasi ang, di ba, compute nila dyan sa lahat na napunta sa ghost flood control, mga 1.3 trillion eh. Di ba? Ang dami. Ang laki.